Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this your guest, Mama Sigari Channel, a Fitiler o Zumatarder. So ngayong hapon na tatagin natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of August 15 hanggang August 21 for the sign of Taurus. So Taurus, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kayang gusto sabihin sa ng ating mga baraha? Ano kaya kaganapan sa buhay mo, Taurus, ang ating mahagilap? Eto na, tutuklasin na natin yan. Let's watch this. So there's a Five of Swords. So it means nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action and decisions. So kailangan maging aware ka, no, sa mga gagawin mong eksena. No, sa gagawin mo sa buhay mo, sa situations mo, hindi ka pwedeng pala desisyon. So, kailangan magiging aware ka. So, wag ka basta-basta nag-share ng information with other people dahil ginagamit nila yon against sa'yo or ginigisa ka sa sarili mo mantika. And because there's something the King of Swords will stop the pattern, putulin mo na. No, yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo, yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa'yo. Na maging wais, maging matalino sa mga desisyon. And there's an Ace of Pentacles with a big shot and big money coming in. Na may malaking pera, may malaking opportunities na darating for you. Na may malaking bagay na maaaring magdala sa iyo ng malaking oportunidad. No? At malaking pera. And there's a Knight of Swords. Some of you nagkakaroon ka ng stress, anxiety, sleepless nights. Na that because of these worries. No? Kailangan alisin mo yung pangamba mo. Or takot mo. Or pag-aalinlangan mo. And there's an effort, be mature and being grounded. So, kailangan maging mature ka sa lahat ng gagawin mong eksena. Sa lahat ng gagawin mong desisyon. So, hindi ka pwedeng pabago-bago. So, dapat there's something respect and discipline. And there's a seven of wands, something protection. So, proteksyonan mo at pangalagaan mo ang iyong sarili. No, ang iyong resource of income, your finances. No, dahil may mga bagay dito na maaaring parang feeling ko magsisisi ka dito dahil sa maling desisyon. So, ngayon pa lang, kailangan putulin mo na. No, parang nangyari, nasasabotay ka dahil hinayaan mo, no, na gamitin niya yung bagay na yun para sa gamitin yung bagay na yun laban sa iyo, against towards you. No, at sinasabi sa'yo dito, maging aware ka dahil hindi lahat ng mga impormasyon dapat natin sinishare. No? And there's a Page of Cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. There's a something instinct. Na makinig ka sa nararamdaman mo, nakinig ka sa nasa sense mo, na something kakaiba. No? Iba yung mararamdaman mo dito during that time. And there's a Nine of Pentacles with a security. Na magkaroon ka ng seguridad. No, sa lahat ng plano mo, sa lahat ng gagawin mo. Basta kung may mga bagay na alam mong hindi na nakakatulong sa sitwasyon mo, nakakasama, tantanan mo, tigilan mo. And because there's something the Star card, there's something a wish fulfillment. So, matuto pa talaga yung mga pangarap mo na related sa material thing. Na material world. Maaaring magsasaksid ka talaga at magtatagumpay ka sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. And there's a Eight of Wands. Some of you may travel dito, transactions, communications. So, mag-ingat tayo sa pakikipagkomunikasyon, pakikipagtransaction with other people. So, dahil dyan, maaaring magdala sa'yo ng worries or stress. No? Dahil baka alalahanin mo pa yung mga bagay na yan. Kaya kailangan mag-ingat ka po. And there's an Ace of Wands for a new project and new ideas. Na having respect and discipline sa gagawin mo tong plano. So, ngayon matuto ka na
So, nangyayari kasi nagkakaroon ng self-sabotage kasi open ka eh. No? Masyado ka na exage dahil sa information na gusto mong gawin agad. No? So, parang, ang nangyayari dito, parang pineplex mo, no, sa mga tao sa paligid mo. I think this is something an evil eye, na parang, may mga tao nakakausap ka na hindi mo alam na may inggit sa'yo. No, nakakaranas ka ng delays. Kaya sinasabi dito, maaaring ma-stress ka. It means, kumaga, yung hinihintay mo or communication or something, messages or phone calls na darating dito, maaaring nauudlot. No? Kaya there's something healing and recovery. May pag-asa about sa finances. Nga lang, matuto ka na how to protect and save your finances. No? Your plans. Your goals. And there's a Four of Pentacles for saving money. See? It's all about with the material world. No, ibig sabihin dito, maraming taong naiinggit sa'yo pagdating sa finances, pagdating sa negosyo, trabaho. No, stop flexing by social media. Stop posing, stop sharing information na related about sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo, na alam mong kaiinggitan ka, diba? Or either kailangan mo lang ng protection. Kung hindi mo maiiwasan yun kasi yun yung trabaho or negosyo mo, so kailangan mo lang ng protection. There's a 7 words of big sabihin, protection nga. So kung hindi maiiwasan nyo, kailangan mo lang ng protection para hindi ka kainggitan or malihis yung inggit sa'yo na hindi sila makapag-create ng curse, no? And there's something, the Six of Cups, especially with your friends and family related. Talagang nasa paligid mo lang ang mismong sasabotay sa'yo, mag-iingat ka po. And there's a Page of Pentacles, invest wisely. No, ng time, effort, kailangan mo lang alam mo kung paano mo to papalaguin at paano mo to tututukan. And there's a Queen of Wands, by confident. Lakasan mo ng loob mo, lakasan mo ang pakiramdam mo. Alisin mo yung pag-aalinlangan at takot mo dito. And there's a Three of Cups for celebration coming in. Na maraming celebration na magaganap. Na may mga bagay lang na kailangan mong iwasan. No, yung mga events na wala namang katuturan. No, kung alam mo itong bagay na to ay magdadala sa iyo ng growth and expansion at maaaring magkaroon ng new experiences, no, new knowledge, go for it. No, ilaban mo. And there's a Ten of Pentacles with a long term. Magkakaroon ka na pang matagal na sitwasyon. Nga lang, sinasabi, pinapaalalahanan ka dito na magkaroon ka ng respeto sa mga plano mo. So it means save, no, your plans and goals. Dahil magkakaroon ng family gathering and of course, collaborations dito. Na maging ingat lang tayo. And there's another one for slow and steady. Matuto tayong maging mahinahon, maging kalmado sa mga gagawin natin. Na wag mong hayaan na sirain, no, yung mga plano na to, proteksyonan mo agad ang sarili mo or yung eksena mo dito. Nang sa ganun, hindi mangyari yung ganong scenario. And there's a Two of Cups with a partnership, sabi ko na eh. So, yung pakikipag-usap, pakikipagtalakayan, minsan kasi sa sobra nating, kumbaga, excitement, no, sa sobra nating excited dun sa ginagawa natin, sa gusto natin mangyari, hindi natin naiiwasan mag-share, no, ng plano, ng goals, ng gusto natin mangyari. So, eventually, nadi-delays, no, hindi nangyayari. At tama ka ng hinala, meron ka nang iniisip kung sino tong tao na to. And there's a Nine of Pentacles, there's a blossoming. No, may paglago at paglakas sa finances mo. Alam mo, you have a potential talaga. No, there's a something hawak-hawak mo na yung pere. No, nga lang, mag-ingat ka sa chismosa. No, there's a parrot. No, na maaaring nagbibigay mensahe sa ibang tao. Na para may mga taong nakasubaybay at nakatingin sa'yo. Kung hindi mo maiiwasan yon, kailangan mo ng protections and charm to create something solid boundaries. Nang sa ganun, hindi ka ma-attract ng mga negativities. And there's a Queen of Cups, something emotional healing. So, maging kalmado ka pagdating sa emosyon. No, wag kang padadala ng tensyon. And there's a Seven of Pentacles with a harvest moment. Aani ka na rin ng mga biyaya, aani ka na ng mga pagpapala dito. Ano man yung bagay na gusto mo mangyari, gusto mo matupad sa buhay mo, makakamtan mo ito. No, magtiyaga ka lang for a meantime. And there's the lovers connected with your love life. So, magkakaroon ka ng long-term success and of course, long-term relationship. So, magkaroon lang ng respeto sa isa't isa. No, bumuo kayo ng plano na magkasama. No, mag-share ka ng information with your person. No, hindi sa ibang tao ha, hindi sa hindi doon sa relatives mo, hindi sa relatives ng person mo, kundi sa inyo dalawa lang. And there's a Seven of Swords sneakiness kasi maraming taong nasa paligid talaga, sikreto, lihim, na may inggit at ngit-ngit, no, sa kung ano man yung bagay na tinatamasa nyo ngayon. So, kung yung business nyo or trabaho nyo hindi
hindi may iwasan na i-show, no? I-showcase kung ano naman yung bagay na meron kayo. So, you need to protect yourselves, no? From them. So, kailangan nyo ng protection and charms nang sa ganun, no? Hindi kayo ma-damage or mapasukan ng mga negativities na yan. So, let's see. Pagdating tayo sa finances and career, love life at kalusugan, let's watch this. Okay, so let's see ulit, no? Welcome back, guys. So, dito tayo for finances and career, love life at kalusugan. Shuffle lang tayo ng very light. Okay, nandito na tayo. So, there is something, the Six of Swords with the transition. Unti-unti na rin kayo makakalaya sa hindi magandang situations. No, makakabangon na ang inyong negosyo, trabaho, hanap buhay. And there's an Eight of Swords, sabi ko na nasa toxic environment yan. So, kaya hindi kayo makapag-grow. Nakikita mo yan? No? Paliwanag ko lang Nakikita niyo yan na you're willing to do something para makamove dyan sa situations niya, pero ang daming swords na nakaharang sa harapan mo, na parang, or bit-bit nyong negatibo na kailangan nyong pakawalan or kailangan nyo i-cleanse. And there's a lot of toxic and negativities around you. Hindi kayo makakilos, hindi kayo makagalaw. That because of negative environment or negative people around you. And there's a 10 of Wands na nagbibigay pabigat sa negosyo, hanap buhay mo. Sabi ko na nga ba, may naiinggit sa inyo And there's a 5 of Pentacles. Kaya ka nakakaranas sa financial crisis or financial loss. No, kaya nagigipit, naiipit kayo. Nandun yung pasok ng pera. No, pero nagkakaroon ng delays and cancellation at sunod-sunod na suliranin sa buhay. No, and this is something that Nine of Cups, matutupad yung mga pangarap mo, tapos biglang problema. Pero sinasabi sa'yo dito, may nanggugulo or may gumugulo lang sa sistema or eksena nyo. So, nandun tayo sa pagtupad ng pangarap, pero ang nangyayari, magulo pa sa ngayon. So, you need to do something para makawala ka dito from toxic situations, for unhealthy situation. Pagdating sa love life, there's a Four of Swords. See, mahihirapan di kayo matulog ng person mo. Some of you, balisa kayong dalawa. No? And of course, additional ko lang kasi marami nagtatanong, bakit every moment, every reading natin, ay parang na-involve ba tayo negative energies dito, and of course, sa black magic involved. You know why, guys? Hindi lang po kasi ako tarot reader. So, I am healer po. No? Faith healer po ako, manggagamot po ako. So, nasasagap ko po lahat ng aspects po, no? So, ano po yung pinagmumulan ng negatibo, ano yung pinagmumulan ng eksena, kung bakit nyo nararanasan yan, dahil po sakop ko po yun, lahat ng yun. So, kumbaga sa singing voice, no, may mga genre yon. So, ganun po siya. No, mayroong medium, may something, a master. So, may ganun po siya. So, ang sinasabi sa iyo dito, na kaya po nakita always yun sa reading nyo is something na you need to do, no, na makawala at makalaya from that. No, napalayain niyo yung sarili niyo from negativities or from toxic environment or toxic people. No, ibig sabihin paalala yon na kaya may paulit-ulit na gano'n kasi hindi kayo nagpe-pay attention. So, ganun po yon. And because there's a Four of Swords, balik tayo the Four of Swords, about sa relasyon, so something, intuition, so ibig sabihin kaya kayo nakakapanaginip, no, kaya kayo hindi kayo makatulog, balisa kayo, dahil sa stress, no, dahil sa iniisip nyo, or either there is something and negativities, or toxic, or something and negative elements, na nasa inyong tahanan. So, ganun po yun. So, nagbibigay pabigat po yun sa inyong negosyo, hanap buhay din. So, baka may open portal sa inyong tahanan, that's why na na-attract nyo agad yung negativities. Ganun po yon. And there's a Queen of Swords. See, clear the boundaries. Linisingin boundaries nyo. Yun nasa paligid nyo. No? Yun yung bagay na nag-a-attract ng negative po sa inyo. And there's a Chariot with an action movement. So, you need to do something and action and decisions. No? May paggalaw na No? And there's something become changes. Magbabago na siya. And there's a Six of Wands for victory. So, ibig sabihin, pagdating sa relasyon, napagtatagumpayan niyo raw dalawa ng person mo. Ibig sabihin to, challenge to sa inyo. And there's a Hierophant for an education and lesson learned. So, kailangan nyo lang matuto. No, malaman ang kahalagan. There's a ritual. No, some of you baka mahilig kang bumili ng mga charms, protections with other people na
Kumaga, hindi nyo alam kung ano ibig sabihin yung bagay na yung basta kayo bili na bili. Huwag po kayong bumibili basta-basta nang hindi nyo alam kung ano ibig sabihin ng kung para saan po yun, ha? Kasi ang nangyayari, minsan, kumukuha kayo at bumibili kayo nun, hindi nyo alam nagbibigay pabigat pala. Diba? Akala nyo swerte ang dala, yung pala nahahatak ang swerte nyo nila. Ganun po yun. And there's a 5 of Wands for complication. Kaya lagi kayo nagtatalo ng person mo. Lagi kayo nag-aaway. No, dahil sa negatibong ito. No, there's a negative energy. No, something elements or something spirit na nasa-sense ko dito na kaya ganun nangyayari sa inyo. Pagdating sa kalusugan, there's a tower moment for major changes. Kaya madalas din kayo nagkakasakit. No? Meron talaga sa tahanan nyo dito na mabigat. And there's an ease of with the mental clarity. Liliwanag to sa inyo. Malalaman nyo to. No? And there's a descent with a pure positive outcome. At bibigyan ng kaliwanagan to sa inyo. Simula nang nakuha mo at nabili mo to, bumigat na. Or either simula nang nilagay at nagkatugma tong bagay na to, dun na kayo para nag-iba na yung eksena niya. So, ibig sabihin, mayroong kayong kailangan mag-pay attention dito sa eksena na yan. And there's a 4 of Wands by celebration. So, maraming celebration magaganap. No? There's a lot of celebration coming in. There's a homecoming. And there's high priestess, maraming mga hidden agenda dito. There's a lot of mystery. Maraming misteryo sa likod ng nararamdaman mo. And there's an Ace of Cups. No? There's something, no? Represent din and of course related din about sa pag-ibig o relasyon. So, konektado siya, ha? Ang love life, career at kalusugan mo from this scenario. Ano siya, dugtong-dugtong. No? Parang isang kadena nakatali kayo sa sitwasyon ng punong-puno na negatibo na kailangan nyo mag-pay attention. Ang kailangan nyo dito, protection lang at cleansing na para ma-wash out yung negatives po. No? So guys, let's see what is the magical fire messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. No? And of course, kung bago ka lang sa channel ko with a pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. No? And of course, kapag nakapag-isip ka na ng tanong, isa lang ang magiging sagot dyan sa tanong nyo. Pipili ka within 1, 2, or 3. Then of course, kung nakapili ka na, please comment down below kung anong number na pili mo at malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. So, okay, let's see what is the magical fire messages, advices, and let's watch this. Okay, nandito na tayo with the magical fire messages, advices po, no? With the magical fire messages, advices. So, there's a dietary change. So, kailangan nyo rin mag-diet. No? Kailangan nyo mag-diet dito dahil maaring tumataba na kayo, lumulobo na kayo dahil sa kung anong pinaglalaman mo. No? And of course, there's a get some exercise. So, kailangan nyo rin ng exercise. Samang diet. So, may diet talaga and exercise na involved talaga. And there's a new home and love life. Sabi ko na nasa environment ngayon na kailangan nyo ng bagong tahanan or magkakaroon ka ng bagong tahanan and there's a love life. Kailangan nyo lumipat ng tahanan. At the same time, magkakaroon ka ng bagong love life or meron love life dito na maaaring involve. No? Involve ang inyong relasyon sa nangyayari sa inyo. Yan ang yung oracle card. So, represent with a close off. No? There's a guarded. Protection at pangalaga mo yung sarili mo parang napanghihinaan ka na ng loob. And there's a limitation. Limitahan mo ang takot at pangamba mo. No, parang minumulto ka lang ng mga negatibo na yan. Huwag kang mangamba. No, kailangan mo i-boost yung confident mo. And there's a faith, no? There's a divine intervention. Sinusubukan talaga ang inyong pananampalataya at tiwala. Sa inyong relasyon na, tinitignan ng inyong katatagan. No, may pagsubok na kailangan nyo malagpasan. And there's a ready. Kailangan lagi kayong handa. No? And there's something a child. Some of you may anak kayo or maaaring magkaanak na kayo. And there's a princess, no? And there's something, a princess. Maaaring babae maging anak nyo or may anak kayong babae dito. Na maaaring magbigay swerte sa inyo. Wow. What is the romance in your for Mystic Love Oracle deck? Reference with a fated meeting. Some of you magkakaroon ng meeting, important connection. The two of you guys, lalo-lalo sa relasyon, magkakaroon kayo ng heart-to-heart talk conversations. And there's a divine feminine. Talagang there's something a divine feminine dito. No, may babae talaga dito na maaaring natatangi na magbigay swerte sa inyo sa relasyon yung dalawa, sa pamilya nyo. And there is your home is protected by angels. See?
So, kailangan nyo proteksyonan ng bahay nyo or maaari protektado daw ng ating gabay ang inyong tahanan. So, it means may protections na kailangan about sa tahanan nyo. Yun yung sense ko dito. So, lagyan nyo ng protection ng inyong tahanan. So, ibig sabihin yun, doon talaga nagmumula lahat. What is the Jesus loving quote said? My Father give you the true bread from the heavens. So, see, ang ating Panginoon, ibinibigay niya yung mga bagay na makakapagpabusog sa'yo. Yung mga bagay na alam niyang mas mahalaga sa'yo. Diba? Yun yun. So, let's see. What is the additional messages for angels number? 1001. Starting over. Intelligence, dynamics, making a difference. Happiness is linked to self-expression, growth, and experience. Learning from failure is the key. Happiness is a real, possible, and around understanding the process that pursue of it. Joy is a fluid. It is the little things and big ones feel are fun. Starfish. So, wag kang matakot, no? Wag kang ma-disappoint sa lahat ng kasi bagkos gawin mo motivation yung mga challenges, obstacles na or failures, no? Na pag-unlad mo or paglago mo. No, there's a personal and spiritual development. So, kailangan wag kang mapapagod magsimulang muli. Dahil mayroong kaakibat na magandang biyaya ang langit. What is the money oracle deck? And there's a money tree. Oh, kailangan nyo na money tree, guys, ha? Para ma-attract nyo yung swerte. Enjoy your wealth. Talagang magiging masagana. Ang money tree po ay nilalagay po yan sa front door, no? Kundi sa labas ng harap ng bahay nyo or dito sa loob, no? Parang ganun. Basta nakaano po siya. Nasa pintuan siya. And there's a clarifying for a love situation. Maganda yung pag sa pinto. Kasi para pagpasok ng there's a blessing coming in. The request, guys, maganda rin siya sa balcony, sa terrace, ganon. Basta naaarawan, ha. There is a clarifying for a love situation. Laid to rest. Let go of lingering dispute and make peace together. So, may mga bagay na pagtatalo sa inyong dalawa na kailangan intindihin nyo sa isa't isa. So, kailangan nyo pakawalan yung galit and of course, yung misunderstood. So, kailangan nyo intindihin ko naman yung bagay hinaing ng isa't isa. So, para magkaroon kayo ng kapayapaan. There is some shadow work of and what? Huwag mo nang patulan sa madaling salita. And there is a ride of the storm. See? Kailangan sumabay ka sa agos ng eksena. No? Let chaos and turbulence cleanse your spirit. Purge, purify, and refine. So, sa bawat dagok, sa mga bawat pagsubok, kailangan matuto tayong sabayan ng agos. No? Nang sa ganon, no? Kumbaga, sabayan mo lang siya. No? Yung mga eksena ngayon, ano ba yung mga problema pinagdadala mo, sabayan mo lang siya. Huwag kang magstay dyan sa situation na yan. Kasi mabablock hanggang sa hindi ka na makamove dyan. So, ganun siya. What is the clarifying for a life situation? For clarifying for a life situation represented with the valley of shadow. Step into the enveloping valley of shadow. Here, fear our face and the courage in forge is the dimly lit path. No, talagang sinasabi dito, no, lahat ng mga pinagdadaanan mo, mayroong kang bagay na kakatakutan, pangangambahan dyan. Pero kailangan matuto tayong i-develop ang ating sarili na matuto tayong labanan, no? Yung parang part ng dadaan ka sa madilim na part pero lalakasan mo yung loob mo, dumaan doon, mag-iingay ka, gagawa ka ng noise para lang para hindi mo mapansin yung mga tao yung mga bagay sa paligid mo. Ganun siya. So, kumbaga ngayon tutukan kami sarili mo, labanan mo yung takot na yan at tilaan mo yung sarili mo sa ibang bagay. Ganun po siya. What lies beneath your future? And there's a fake apology. Some of you, mag-ingat po tayo sa mga kaibigan or mga taong minsan na nagkakasala sa atin na may hidden intention, no? There's a fake apology na hihingi ito ng tawad sa'yo pero hindi sincere. So, maging aware. So, there's a part of the light. Represent what?
What is the path of the light? Of and what? And there's a sacred connections. I honor the sacred connection between myself, others, and the universe. I am part of the divine web that unites all my being. On through this connection, I am guided towards wisdom, compassion, and love. Every interaction and reflections of divine in reminding me of the light that exists at all. So, alam mo sa sarili mo na yung connection yung dalawa na person mo or connection nitong bagay na pinapakita sa'yo ay connected ka sa ating poong may kapala sa ating mga angel spirit na kailangan mo mag-meditate, mag-contemplate, at the same time magdasal, na mag-devotions nang sa ganon, no, maliwanagan at malinaw sa iyo lahat ng mga pangyayari sa buhay mo, na maging magaang at maging maganda na ang daloy ng buhay at kapalaran mo. So, let's see what is the pick a card, yes or no. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, guys, welcome back. Nandito tayo with the pick a card, yes or no. So guys, no, alam ko nakapag-isip ka na ng tanong. No, ito na yung magiging sagot sa tanong mo. So let's start na tayo kung sino nakapili ng number 1. There is a no. Grinding your gears, working too hard on it. Kahit anong may bagay na ilaban to, kung hindi mo inaalagaan ng tama at wasto, hindi to magiging maganda ang resulta nito. Na mabubulok, masisira hanggang sa tuluyan ng hindi mo magamit ng maayos at itong bagay na to at tuluyan ng maglaho. So, kailangan, kung itong bagay na to ay madalas mong ginagamit, madalas mong, kumbaga, para sinasabi, pahalagahan mo. Kung madalas mo itong ginagamit, madalas mo itong hinahawakan, at madalas mo siyang dinadala, so kailangan maging aware tayo sa mga bagay na meron tayo sa ngayon. So, negosyo man yan o hanap buhay, na relasyon man yan, so kailangan natin pahalagahan. Ganun po siya. No? And there is a yes with the number 2. Finding fertile ground, steady growth, fruitful. See? Kumanap ka ng isang lugar kung saan ka lalago. Huwag kang humanap ng isang lugar na may istak at matutuyot ka lang. So, gumawa ka ng paraan na humanap ka ng isang sitwasyon na alam mong lalago ka bilang isang tao. No? Number 3. Ibig sabihin, there is a toxic environment, so you need to getting away from the unhealthy situations. And there's a no win na number 2. On pins and needles, wrap, patch, being stuck. See? Kung hindi mo aalis yung mga tinik na yan, yung mga taong humakad lang na yan, hindi ka mag-grow. No? Hindi luluwag yung pakiramdam mo hanggang sa tuluyan ka nang madiin sa sitwasyon na to. So, wag mo nga hayaan na mangyari to. Kailangan unti-unti mong pakawalan ng sarili mula sa sitwasyon na to. So guys, this is the weekly gabay for the month of August 15 hanggang August 21 for the sign of Taurus. So Taurus, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads, away pagpalain po kayo ng Diyos at may kapalisik liglig na guumapaw na biyayang manang balik po sa inyo. Maraming salamat din, see the next video. Bye-bye and babush!